Ano ba yan? Wait lang, kakalma lang ako, guys. Sige. Kaya yung Father's Day, minsan naisip ko na, pwede ba ma-skip na lang? Kasi for some, excited sila kasi they still have their father to celebrate with. Whereas ako, magdadasal lang ako. Although, sabi nila, i-celebrate ko pa rin kasi naramdaman ko pa rin Yes. naman. Pero kasi, ang hypocrite pag nagsabi ako na, naman, masaya ako. Pero kasi hindi talaga. Nalulungkot talaga ako. Tsaka ang selfish kasi pakinggan. Super iyak. Oo. Super iyak na ako. Ang selfish kasi pakinggan na sana pinahaba pa yung buhay niya. Kasi feeling ko hindi pa ako nakabawi sa lahat na maganda at mabuting pinakita niya sa aming buong pamilya. And hello. Hello again, guys. Hello. Happy weekend. Finally, it's Saturday again. Yes, and it's Yes. podcast. Tokyo Ants Day na naman natin, Yes. mga siswa. Ayan. Kamusta? Ayan. Ay, andito na Wait naman lang, pala. pakilala muna natin yung Yes. special guest natin Yes. today. Sino ba yun? Today, we have here our very good friend. Very good nga Good ba? nga ba? Ano na lang, friend. Oo, friend na lang pala, wag na yun. circle of Ayan. Ay, Malapit na natin siya parang kasama. giniginawa ko dito. Yan, we have here Aries. Ayan. Hello, mga ating mga listeners. And I'm viewers. Aries. Wow, listeners. Ayan, how are you, Aries? Ayan, okay naman ako sa medyo busy lang sa work, pero nakakahinga-hinga pa naman din tayo. Laban lang ng laban. Yeah. Laging masaya lang sa buhay. How are you, Kirk? How are you, Kirk? So ito na nga. Tumawag yung tatay ko kanina. Oh. Kasi sabi niya, hindi ko daw siya na bate. Ay. Kasi 'di ba alam niyo na kung ano pala ngayon. It's a happy father. Yes. Oo, so sabi niya, anak, baka naman, sabi niya gano'n. Ba't hindi mo? Oo, Parang may anak. nakakalimutan ka. May tatay ka. Oo, baka naman. Kasi sa super busy ko sa work, hindi na talaga ako nakapag-reply sa kanya. Parang, everyday kasi nag-good morning yun sa Ay, Viber. talaga? Oo, Ah, sweet. sticker. Wow. Puro sticker lang. Yes. Yung family ko, kahit tita ko, ganyan, good morning. Hindi na ako nakapag-reply sa kanila everyday. Kunyari, kung 4 times siya na good morning, doon pa lang magre-reply. Tapos reply ko rin minsan, sticker din. Pero at least, Oo. diba, they remember you kahit na malayo Oo, kayo. tapos after ng sticker minsan, kamusta ka? Mm. I love you. Kung ganun siya. Ang Love it din siya. sweet. Yes. Yung and- father ko yung sweet. Hindi yung mom. Talaga? Yung mom ko hindi masyado. Bala ka dyan. So, yon dahil dyan, for today's episode of Tokyans Podcast, pag-uusapan na, we will commemorate our dads. Kasi it's Happy Father's Day! Yes. So, ayan. Kamustahin natin ang mga tatay natin, ang mga dakilang tatay, ang mga great provider nating mga tatay. And also, how close are you with your dad? Yan ang pag-uusapan natin for today's podcast. Yan. So, sino mag-start? Okay, I'll start na lang. Okay. Oo. Yung dad ko, may kasi siya, sumakabit ng bakod. Pero wait ha, kasi you have a Japanese dad. Yes. 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 My dad is Japanese, but he's very fluent in English and Tagalog. Kasi it's a part of his job. Kailangan niya maging proficient sa languages na yun kasi requirement yun sa Job niya. job, sa trabaho pinasok niya. So, communication-wise, walang naging problema. Yes, oo. Yes. Yun, pero yun nga, sumakabilang bakod si Papa. And it took us years to heal again. Kumbaga yung family namin ngayon, okay na. Okay na siya. Compared dati na talagang No communication. at all. And ngayon, nag-uusap na ulit sila ni Mama. Good. Oo, tapos parang inaasar nga namin, kaming magkakaapat kasi kami, inaasar namin si Mama na kayo na ba ulit? Oo.
Kasi parang, tas sabi naman ni mama, kinikip ko lang yung options ko Kala na ko open. kinikilig si mama. Kinikilig siya. Kinikilig siya. Still? Yes, kinikilig siya. Pero sinasabi niya, hindi, kinikip ko lang yung options ko na open. Pero Ganun lang siya. napapasmile. Oo, with a smile, syempre. Yes. Oo. So, si Papa talaga siguro yung, kasi siya yung, parang, if I'm not mistaken, first boyfriend niya si Papa. Oh, no. Oo. First and last. Oo, first and last niya kasi Very nagpakasal na sila. heartbreaking. Oo. Tapos, first and last niya yun, kaya siguro talagang hindi siya umiiling. Yung times nga, may siguro medyo too much information to. Pero nung times na wala si Papa, nung no contact pa, sinasabi namin kay Mama, hindi ka ba mag-aano ulit? Hindi ka ba babalik sa dating phase? Yes. Sabi niya, hindi, busy na ako masyado kasi inaano ko kayo, tapos may dalawa pa kayong kapatid dito. Tapos, very religious kasi si Mama. So, may church yan every Sunday and Thursday. So, kumbaga, puno na yung schedule niya. Wala nang time for No dating. time for dating. No time for dating. Pero you're open to that kasi 'di ba? Parang as an anak, pag nakita mo yung nanay mo nasaktan, parang ayaw mo na eh. Ay, yes. Oo. Kaya talagang galit kay Papa dati. Pero after all these years, nag-apologize naman si Papa. To each and everyone, ha? Including kay Mama, syempre. Tapos after nun, parang yun, I think ito yung time niya na to make up for the time lost after all these years. Tapos, yun, so ngayon okay na siya. And I think my relationship with my dad has gotten a lot better na. That's good. To the point na umami na nga po ako sa kanya. Natatanggap ka naman yan. Diba? Medyo may violent reaction lang. Sabi niya, bakla ka? Ginanon ako, Mi. May problema po ba tayo sa paglakay? Oo. Tapos, pero alam niya na. Hindi namin pinag-uusapan. I mean, alam niya na nakatira ako dito. Alam niya na may ka-live-in ako. Pero hindi namin pinag-uusapan. Pero, I mean... At least, kahit pa paano. In time siguro. Oo. I mean, it starts somewhere, di ba? Yes. Yun. And parang napaka-forgiving ni mommy. Ah, yes. Oo. Na kasi maraming ganon, di ba? Yung kunyari, parang broken family. Pero yung mother, nag-i-instill sa mga bata na yung tatay mo ganito. Hanggang sa yung mga anak is mapalayo na totally sa tatay nila. Kasi, ang naging growing up, ang maiisip nila is kasi yung tatay ko iniwan kami, ganyan. Pero for mommy, parang salute ako sa ganon. Yung parang kahit na iniwan niya tayo or and very open pa rin siya to the possibility na baka in time, maging okay yung family, which is nangyari naman, diba? Kaya, nakakatuwa yung mga ganun, even na na-raise nila as a single mother, yung mga anak nila, walang galit sa tatay. Masarap yun, masaya yun sa pamilya kasi, tawag nga lang modern family, diba? Yes. Tapos just kailan ba yun? Yung Holy Week? Yes. Off si Papa nun. Wala siyang work the whole week. Tapos nagkausap ka ni Mama. Sabi niya, oo nga, yung tatay mo kanina pa nandito. Ayaw umuwi sa kanila. Si ganun ang si boses. Mami. Ang tagal niya nga Gusto dito kong tawagan. From morning until night, nandito siya. Ganun, diba? May chance pa Oo, yan. baka naman may chance ano pa doon. yan. Pa. Ayun. So, happy ako sa kanila. Yes. Like, yung relationship nila Yes. to rebuild it. Very happy for them. Yun. So, what about everybody else? Ako naman, kasi ako parang, I was raised na, yung pamilya namin, hindi broken family and we're blessed to have that. Pero yung papa ko kasi nagtrabaho abroad. So, all the years na lumaki ako, wala siya sa tabi ko. So, wala pa rin akong father figure. Parang ganyan. So, syempre, alam ko yung mga sacrifices living abroad, working abroad. Pero, dumating siya sa amin, parang high school na. So, ang hirap to adjust na, syempre, umalis siya, bata pa kami, pero yung vacation is, pero yung sabihin mong maging close kayo sa tatay mo, parang ganyan, hindi naging ganun kadali. Kasi nga high school na, parang
oh, may tatay pala ako. Pero alam ko, structured father, I have. Kasi, pero malayo siya. Pero yung nakakausap mo ba siya? Eh, kasi wala naman chat. Kaya nga ngayon, parang mas okay pa ngayon yung mga tatay na nasa abroad kasi madali na yung video call chat. Pero yung time ko wala eh. Talagang snail mail. Tapos dadating sa kanya yun sa UAE kasi siya Saudi, UAE, maganda naman yung uso dati. Snail mail yon dadating sa kanya yon in 1 month, 2 months I pa. swear. Oo, tapos siguro tatawag siya sa amin swerte na yung once a month. Ganon. So, parang ang hirap, di ba? Parang, lumalaki ka, hindi mo alam kung, ano ba yung feeling na meron akong tatay sa tabi ko, ganyan. Pero, I was blessed na lumaki kami ng kapatid ko na hindi yung mama ko, lagi niyang sinasabi sa amin na ito yung papa mo, ganito, mabuti. So, mabuti yung kahit wala siya, parang Mabuting image niya. Oo, niya sa amin ng mama ko yun na nagsasacrifice for you, ganyan. Kaya parang growing up, sabi ko, parang gusto kong buo yung family. Ayoko na pag nagkaanak ako, magkapamilya ako, malayo yung tatay. Kasi gusto ko maging closely bonded yung family. So, ayun. Dun lang, medyo mahirap for me to adjust. Alam mo yung naawa ako sa papa ko na kasi there was one time umiyak siya Father's Day kasi hindi namin siya binati. Kasi nga, hindi namin alam ng kapatid ko, paano ba kami mag-reach out? Parang, kasi ngayon lang bigla na nagkaroon kami ng tatay eh. Tapos andito na siya, hindi na siya umalis after ng high school. Pero yung nag-catch up siya, sobra yung catching up niya para lang maging close kami. Ganyan. Hindi ko nga siya mayakap kasi hindi ako nakasanay na meron mayakap eh. Na lalaki. Diba? Parang ganyan. Tapos, nung nagkaanak ako, lahat ng nagkulang siya sa akin, pinakita niya sa mga apo niya. I see. Yun, doon na lang siya bumawi. Kaya parang sabi ko, okay din pala. Na kahit na hindi ko na feel yun, naramdaman ng mga apo niya yun. Yung pagiging yung father image na hindi ko naramdaman, binigay niya sa mga apo niya. Close si son and daughter kay Lolo. Sobrang spoiled. Ay. Lalo na si ate. Sobrang spoiled. Huwag na paghugasan ng pinggan yan. Kumbaga parang siya yung anak, hindi ako. Oo, walang ganun. Kasi nga, sa papa's girl ako eh. Pero malayo lang, parang ganyan. Kaya ngayon ko na-appreciate. Ngayon kahit nagchat-chat din siya sa akin, kamusta ka, ganyan. Kasi never niya akong pinagalitan or inaway. Kasi nga siguro yung naisip niya, lumaki na nga to nang wala ako eh, ganyan. Tapos MLD din ako, di ba? Ang MLD ko nung high school, inaawak sa kanya. Yung hindi ako umuuwi, tapos nag-aantay siya dun sa kanto. Kasi baka late na ako. Tapos hindi ako nagpaparamdam na uuwi ako. Hindi ako tumawag. Tapos hanggang umaga nandun siya nag-aantay. Tapos yun yung may iyak ako sa episode na yung gano'n. Parang ngayon ko na-realize na grabe rin pala yung kasi ang image ko sa tatay is Kukunin ko ba yung tissue? Kukunin ko na. kunin mo na. Huwag na tayo mga emotional na. Ganyan. Ang image ko sa tatay is provider lang. Na ganyan tayo mga tatay, hindi talaga sila nagbaband masyado, hindi sila pala salita. Ganun. Pero in action, thank you. In action naman. Tsaka na-appreciate ko siya so much sa mga anak ko. Yun. Kumbaga yun yung naging second chance niya. Yes. Kasi malalaki na kami. Yes, hindi niya na yes. talaga kayang ibalik yung yung time na nawala. Pero I'm grateful na 'di ba parang ilang taon na ako, buhay pa yung parents ko. Yeah. I am very blessed na kasi yung mga ko nga hindi na kompleto yung parents nila, merong wala na, pero up until now nandito pa rin kaya I am blessed talaga na binigyan sila talaga ng Lord ng mahabang buhay to be with us. Yun. Okay na po yung entry ko. Tapos na hindi ako Wala ka nang iyakan. Kinakabahan na ako. Bert muna, paano ng Tapatan mo. Oo. Para iba na yun. So, shoutout kay Joey. Ay, Papa Joe. Hi, Papa Joe. Nakakita ko siya sa BGC, very bagets pa si ay Dad. talaga. Oo nga pala, nakita ko. Tsaka yung kapatid niya. Oo. So, yun nga, sa dad ko naman, Diyos ko
simula nung pagkabata ko pa, hindi ko naman sinisisi kung ba't ako naging ganito, pero Ano yun? parang isang prinsesa. Oo, Oo, ka iba. rin kay daddy. Iba, kasi parang 'di ba normally pag yung mom ko kasi, siya yung parang male figure. Tapos yung dad ko yung female figure. Kasi yung dad ko yung parang House husband ba ang naging dating? yung dad ko. House husband? Oo. Okay. Pero ngayon naman nag-work naman siya. Yes. But yung time na yun kasi house husband siya. Mm. And then tawag dito. Pero minsan nagkaka-work naman siya, kaso mas gusto niya maging house husband siguro. So, para maging hands-on sa akin, ganyan. Yes. And then, kunyari, sasabihin niya, sa pagbabike, kailan lang ako natutong magbike nung napunta na ako ng Japan? Laging sasabihin, hayaan niyo siya. Kung nasasaktan siya, wag Stop. niyong, stop. Wag niyong, Tapos, sa pagkain, kaya ako ayoko talaga ng, kumain. Nung bata ako. Talagang- ka. Kahit gulay, hindi. Pero siya yung, ay, grabe. Talagang susungalgalin yung bunganga. Chinaga ka. Oo, kasi ngayon naman, naging matakaw na ako. Nasobrahan naman Nasobrahan sa naman, pagkain. oo. Tapos sa pagtututbrush, dumudugo yung, ko doon, ngipin ko. Kasi talaga tinutbrushan niya ng ganun siya ka-hands-on. Tapos, pagka, kunyari, nung bata ako, ayaw niya akong lalakad. Basta, babae. Parang babae talaga yung tingin niya sa akin na ayaw niya akong nasasaktan, ayaw niya may kumakapit. Kahit nga lamok eh. Ganun siya ka-hands-on. Tapos, natandaan ko pa nung bata ako, tawag dito, yung mama ko kunyari, hayaan mo siya, pabayaan mo siyang maglaro dyan, pabayaan mo siya masaktan. Siya talaga yung hindi. Ganon. Saka grabe daw. Grabe daw sabi ng mama ko, siya daw yung siya daw yung babae sa relasyon. Mama ko kasi minsan kunyari ko, syempre bata pa sila simula nung pinanganak nila ako. So, yung mama ko kunyari, minsan lalabas pa, makikipag-jamming sa mga kaibigan, ganyan. Yung dad ko yung doon lang sa bahay, ayaw niya basta alagaan niya lang ako. Ganon siya ka-hands-on yun sa tatay. I see. Yun, kaya parang sabi ng mama ko, hindi man, kasi di ba yung mama ko nga yung naging financial provider sa amin. So sabi niya kahit yung papa mo or yung dad mo is hindi financially provider sa atin. Bawing-bawi. Bawing-bawi. Talagang parang hindi siya nagsisi na nagsama sila ng dad ko, Yes. pinanganak ko. Dahil siya talaga yung nag-alaga. At saka, yun, same lang din kay Ate Love na hindi niya rin siniraan talaga yung mama ko. Yes. Talagang pinapaunawa niya na yung mama mo nasa ibang bansa, ganyan. Kaya, respetuhin mo siya. Wala siyang masamang, Tinapay na binato. tinapay. Oo. Kahit na medyo, pasensya na, aaminin ko na. Daddy Joe na. Oo, daddy. Medyo, kasi yan, Alam mo malakas ang na. kapit sa babae talaga. Ay. Chick boy si Chick daddy. boy. Chick boy si Oo. daddy. So, malapitin talaga siya ng mga Saka talagang yung ewan ko nga, sabi ko, bakit? Oo, talagang... Pero mukha naman eh. Talaga? Sa aura siguro. Yes, yes, Kasi yes. talaga siya Bagets. maarte. Kung Bagets maarte siya, ako, mas- palaayos siya. Tsaka hindi siya yung typical dad na tough na ganyan. Na parang approachable. Cool, mukhang yes, cool. cool dad. Cool dad. Ganon. Kaya siguro. Hanggang ngayon, tingnan mo, mas maarte pa siya sa akin. Kaya papabili pa siya ng toner, Oh, di ba? Oh my God. Care si daddy. concealer. Kung anong kaartehan ko, namana niya. Sabi niya nga, sa kanya ako nagmana daw. Mama ko kasi hindi ganun kaarte. Vain siya. Tatay ko yung maarte. I see. Yes. Uy, Ganun pero pa pala, ano no? ha? Sorry, go ahead. Sige. Stay-at-home parents, full-time job yun na. Yes. Oo naman. Alam mo, yun yung mas mahirap gawin. Sa totoo lang. Kasi, yun yung absorb mo lahat eh. Yes, Kailangan mong asikasuhin yung mga anak mo, ganyan. Yung magtatrabaho ka lang, okay lang. Yes, yun yung Trabaho. sabi ng mama ko. Oo, mas madali yun for me. Mm-mm. Mas madali yun for me. Tsaka, lalaki, mas mahirap sila. Hindi sila yung mabusisi. Yung parang, kumain ka dyan, ganyan. Pero yung daddy niya, tamang sinusubuan pa siya. Parang, very unusual yun para sa Yes. tatay. Kaya, ibig sabihin nun, sobrang mahal kayo. Kasi gagawin niya yun. Unang-una, yung parang, siya yung dapat na nasa labas, pero hindi niya. Pride yun.
for a father, pride yun sa kanila eh, na ba't kami yung nasa bahay. Pero accomplishment yon na napalaki ko yung mga anak ko na hands-on ako, hindi ko pinabayaan. Yes. Oo, ganun talaga. Until now, kahit umuwi ako ng Philippines, talagang hatid sundo ako. Ganun. Diba? Up to now. Kaya siguro parang kung sasabihin na may if ever pumili ka ng parents mo, siya talaga. Kahit ma'am ko, never akong magsisisi na sila pa rin yung pipiliin ko. Yes. Kasi at the end of the day, hindi sila nagkulang sa akin. Tsaka, tawag dito, wala talaga akong mapintas na hindi. Though, syempre lahat naman kami pagkukulang Yes. Pero nahigitan nila yung pagkukulang eh. So, yun, maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Though kahit minsan talaga na nasasakal ako. Kasi the feeling mo sobra na gano'n naman Sobra, eh. nasasakal talaga ako sa kanya. Bumawi. Though, oo, nare-realize ko naman na. Though ngayon hindi na siya maingay masyado sa akin. Oo. So, thank you, I love you. Sorry, you were about to Iris. say something, Iris. Hindi na, okay na. Okay na. Ah. Iiyak siya. Hindi, okay na. Sige. Naiiyak ka. How about you? Ano, may share ka ba? Ako naman, proud ako dahil nagkaroon ako ng dalawang tatay. Ayan. So, kasi proud ako na isang broken family. And then, yung daddy ko nga, yung real dad ko is nasa Pilipinas ngayon. And then yung... Biological dad mo Yes. talaga yun. Yung... tapos ngayon, nakasama ko dito is yung stepdad ko na Japanese na. Yes. Ayun. So, Nakwento niya na yun sa akin. and then, ayun, yung real dad ko naman muna is, nung bata ako, ayan, ngayon kasi medyo nalayo yung loob ko Loob sa mo dad, sa real dad ko dahil nagkaroon kami ng, napalayo na ako sa kanya. So, nakasama ko nito yung new family ko, kasama yung mom ko, tsaka yung isa ko pang stepdad, tsaka yung kapatid ko pa. Then, doon naman sa part na naiwan ako sa daddy ko noon. Kasi, nung bata ako, lagi ako, nagja-Japan yung mama ko. Tapos yung daddy ko, nasa Pilipinas. Nandun ako sa poder ng daddy ko lagi. Pag umuwi mama ko, kinukuha ako sa daddy ko. Sa pilitan yun. Kasi magkaaway sila, hindi sila Hindi. Sa pilitan yun, bigla na nang dadamputin sa kalsada. Ganong level. Mag-teleserye Yung kung nahihirapan ako kung saan ako pupunta, gusto kong pumunta sa daddy ko, gusto kong pumunta sa mami ko, pero hahanapin nila ako, nasan yung anak ko, nasan anak ko, Tapos ganyan. nakidnap na pala ng nanay. Oo, pupunta. Kaya may time din na awang-awa ko sa daddy ko dahil lagi ako, pag kinukuha ko ng mami ko, na pag New Year, ganyan, tapos sinahanap ako ng daddy ko na ba't hindi ko makasama yung anak ko. Tapos, then, nakakawa naman sa part ng daddy ko is yung dahil ayaw nung parents nung mom ko sa kanya. Dahil hindi ko alam kung anong issue nila, siguro sa ewan ko kung ano man yun. So ayaw nung lolo't lola sa kanya. Then kinuha nila ako sa daddy ko, which is super sakit sa daddy ko dahil hindi nila sinabi kung saan ako dinala, ganun talaga. Talagang matindi yung away nila ng mami ko. Tapos and then, ayun. Tapos, biglang one time, pumayag na lang yung mama ko na pumunta na ako sa daddy ko, ganun. Inaalagaan niya ako. Weekly, lagi ako lagi niya akong, pag naglinis daw ako, lagi niya binibigyan ng panglabas ko, ganun. Pambili ko ng mga kung ano-ano. Ganun. So, hindi naman siya nagkulang sa akin sa pagtatrabaho and then sa pag-aalaga dahil binibigay naman niya lahat. Ayun. Tapos, yun lang. Feel ko sa dad ko naman yung, na minahal din niya ako. Kasi kahit sa mga kapatid ko ngayon, sobrang, sobrang pag kinukwento niya sa akin, ganyan. Same ko kasi pangalan niya, isa Eris din. Tapos Ethan din yung isa. Dalawa sila. So, dalawa ni Eris niya. Kasi namimiss daw niya ako. Nagkaroon siya ng isa pang, kasi nasa Japan na ako nung hindi niya na ako nakikita. Nagkaroon siya ng isang anak, pinangalan niya ng Eris para daw maalala niya nandun pa rin ako. Doon sa kapatid ko. Super love ka. Oo. Tapos, Ito na, ayun. Ses, sabi ko, Ses, wag tayo mga ganitong episode Oo, kasi, ayoko na Tapos, salita. ayun, kaya pag umuwi ako doon, sama-sama kami. Ayun, super saya niya. So, tatawagan niya kami ni Eris.
Aries, pareho kaming lumilingon na anak. Yun, nagkakaroon kami ng mga masayang bonding din. Ganun. Pero, ngayon is super, siguro nagkukulang ako ng time sa daddy ko. Kasi, ako hindi kasi, alam niyo naman na hindi rin ako pala-play sa mga messages, ganyan. So, inahabot ng, ilang buwan lagi, ng ilang linggo. Laging tatampo yung daddy ko kasi, ngayon, kumbaga, yung mga message niya kasi about sa money problem. Na naghihintay kami, wala pa ba, yung para mga ganon sa mga kapatid ko. Hindi siya nag-work, wala siyang work ngayon dahil hindi naman siya graduate ng college, wala siyang matinong trabaho. And then sa Philippines, napakahirap talaga. Napakahirap talaga maghanap talaga. So, doon na lang ngayon, sinusupport ko na lang sila ng mga kapatid ko tsaka siya. Nagpapadala na lang ako doon. Tapos, ayun, sa part yun ng real dad ko. Then, yung sa may pangalawa ko naman, ito naman yung Japanese dad ko na pangasawa ng mom ko na hindi rin nagkulang sa akin. Kumbaga na-feel ko sa kanya yung gugustuhan niya magkaroon ng totoong anak. Kasi, wala pa siyang asawa, wala pa siyang anak. Tinuring niya akong, totoo niyang anak. Hanggang sa, binigyan na nga rin niya sa akin yung apelido niya. Pinag-aral niya ako ng Diba? ng lahat, nag-umpisa ako dito sa lahat. Siya, kumbaga, hindi ko masabing pagkukulang ng tatay ko, pero pinunan niya Napunan na niya. magkasama kami dito. Na sobra-sobra din. Yun, yung binigyan niya sa akin. Lahat ng kailangan ko, lahat ng ayaw nga niya ako pinagpa-part-time dito nung college ako kasi gusto niya mag-focus lang sa trabaho ko at magkaroon ng ganitong work. Ganyan. Ayun. So, thankful ako sa dad. Ngayon naman, nagkalayo. Medyo malayo lang yung loob ko sa stepdad ko kasi medyo, siya, strict. Medyo malaki lagi yung boses, parang galit. Yung mga ganun yung mga, hapon. Pero para pag-aralin ka up hanggang university, Yes. sobrang na yun. Kasi alam naman natin dito, napakahirap magpaaral. Kung hindi ka mahal, hindi mo naman talaga biological dad. Yung concern niya for your future, ibig sabihin, tinuring ka niya talaga na tunay na Yun nga, talagang ganun yung na-feel. Oo, balak na nangyari pa yun, kaso na-cancel dahil may gusto siya para sa akin na i-pursue ko daw na parang license. Na which is nag-away pa kami dahil mas gusto ko dun sa ibang bansa. Mas inuna ko dun sa ibang bansa. Tapos sabi, ayun, mas gusto niya sa license ako para daw magamit ko kapag in the future, gano'n naman. Tapos yun, hindi kami nagkatugma ng medyo malayo lang siguro yung loob ko dahil pero super feel ko yung talagang niya, yung effort niya, lahat talaga na-appreciate mo lahat ng na-appreciate ko talaga tinulong niya sa'yo. kahit sa family ng mom ko, mga relatives namin, lahat siya ang parang nagpo-provide ng mga Talagang nagpakatatay siya ayun sa'yo. talaga. Ngayon medyo Di ba, kunyari, kasi ito may mga times na kailangan pumunta sa school pumupunta siya. pupunta. Di ba? Kasi yun, malaking bagay yun. Yes, kasi ako, kasi syempre yung anak ko nag-aral din dito. So marami mga times na pupuntang magulang sa hindi ko masyado nakikita yung tatay. Mga nanay. Oo, yung dad ko nung sa Philippines, graduation ko kasi nung elementary, sabi niya, hindi ako pupunta. Ang mga tatay, sa Japan daw, ang mga tatay pumupunta lang kapag very big events. Yes. Oo, so parang, yung elementary graduation ko, hindi pala big event. Ganon. Kaya para Kaya very big yun. Oo, kaya tinanong ko agad kung very concerned talaga siya kay Aries kahit na hindi niya tunay na anak. Kasi yung mga ganong events sa school, wala talaga ako masyado nakikitang tatay. Ngayon may mga na sa graduation, ganyan. Pero yung simpleng parang mga lang, yung parang PTA. Oo, PTN, Mendan, di ba? Hindi wala talaga. Kaya, parang sobrang concerned talaga siya sa'yo. Yun siya. Ano man siya dun. Pumupunta siya sa ganun. Tapos kapag may nire-request ako kung talagang go lang siya. Binibigay gusto mo niya. ba ng ganito, gusto mo ba ng ganyan, ano bang kailangan mo. Pero hindi siya showy. Hindi siya more on words na, alam mo na, parang, siya, more, Pinapakita More of niya through action. Okay. Ganun siya. Ayun. So, ayun, thankful ako sa nagkaroon na sa kanilang dalawa. Baka nihonggohin mo paka-shoutout kay daddy. Pa-shoutout din kay daddy. Ayan, sa aking daddy na si Eric, ayan. Real dad, Eric ang name niya. Eric Ayan. na niya.
Yes. Kaya pala okay. Aries pangalan. pala Kaya Aries. Aries. Actually, yung pangalan ko is nagsimula yan sa mami at daddy ko. Eric, kaya Sel. Maricel yung mama ko. May kaya Arisel. okay. Okay. Tapos, naging apelido ko. PBB Love Team. Oo. Naging apelido ko pa. Hashtag. Naging apelido ko pa yung sa stepdad ko ngayon. So, sama-sama na silang tatlo. Oh, diba? At least yun yung bumuo ng pagkatao mo. Special. Hindi lang dalawang tao, pero, Ayun. diba? And eto na. So much for listening. Eto na talaga Inend na. yung eto na yung main entry. Hoy, grabe naman kayo. Oo, wag mo nang ilayo. Diyan lang yan. Oo. Hindi na yan naalis dyan. Ano ba? Hindi, siguro, parang similar Same, no? story kay Aries. Hindi, kasi naghiwalay yung real dad ko from sa mom ko. Bata pa kami, as in bata. So, wala ako masyadong maalala, memories with him. Japanese yung din real naman, dad ko. So, tas nung grade 4 na ako, na-meet ko na yung boyfriend ng mami ko, which is yun na yung kinalakihan ko na stepfather ko. Na Japanese rin. Na Japanese din. So, since then, parang yung kay Aries, lahat, hindi ako nakaramdam ng pagkukulang kasi parang napunan niya lahat. As in, lahat-lahat. Parang sobra pa nga eh. Kasi nga, iniisip ko na hindi mo naman ako totoong anak. Pero yung, maiiyak na ako. Kaya nga, yung boses mo, Yuko, wala pa tayo sa Hindi mo naman ako totoong anak. diba? Thanks, Kat. Hindi, yun lang. Parang, hindi mo ako totoong anak. Pero, yung trato mo sa akin, sobra-sobra pa. As in, parang nanay ka na din. Naiyak ako. Ba't ko umiiyak? Napapatawa lang ako. Wait. Yung sa mga school, yung mga ganon. Dito kasi nag-aaral ako grade 4, diba? Mas present siya. Pero naiintindihan ko, hindi ako nagagalit sa mom ko. Naiintindihan ko lang kasi mas flexible lang working hours ng stepdad ko. So kapag kunyari kinailangan sa school, lalo na hindi ako marunong mag-Japanese at all. As in, tapos titingin lang ako sa teacher ko, wala na ako masabi. So ang gagawin ng teacher ko, tatawagan yung parents ko. Ano ba nangyayari? Ganyan. Siya agad to the rescue. Lagi siya nandun. May sakit ako, kasama ko siya. Kahit di kami nagkakaintindihan, tinatry niya intindihin yung nararamdaman ko para ma-express sa doktor. Ano ba yan? May ganon. Kasi nga hindi available yung mom ko kasi nga working siya. Ano ba yan? Tama na to, guys. Dahil lang. Siguro naiiyak ako kasi siguro namimiss ko lang siya. Kasi for those who don't know, he already passed away 3 years already na. Pero mukhang hanggang ngayon naman, obviously, hindi pa ako nakaka-move on. Pero as in lahat-lahat, as in princess ako, parang kay Kirk din princess, minimail niya ako na hindi ako sanay ng ganon. Ang ginagawa mo, ano kinakain mo? Kunyari, umuwi akong Philippines, nagbakasyon ako, magme-mail siya randomly. Anong pagkain mo? Anong ginagawa mo? Magsisend lang siya minsan emoji ng baboy. Ganon lang. Nagpapatawa siya. Tapos one time na-confine ako sa hospital. 1 month ako sa hospital, every day, walang palya. Araw-araw sinisilip niya ako. Tapos minsan paglingon ko lang sa kanya, yung face mask nandito sa mata, nandito sa noo, iba-iba. Tapos yung pang-favor na dinidikit ko sa niya dinidikit para lang tumawa ko. Imagine mo, hindi ko siya totoong tatay, pero yung mga ganung bagay na hanggang ngayon, hindi ko malilimutan kasi parang sobra-sobra, parang grabe. Thank you, Lord, kasi kahit hindi ko nakasama yung totoong daddy ko sa paglaki, binigyan mo naman ako ng mas higit pa. Kaya yung mami ko rin, wala siya naging problema sa stepfather ko. As in, very grateful mami ko. Nakita rin niya kung paano. Feeling ko nga, mas thankful yung mami ko kaysa kami. Na minahal niya yung anak ko. 'Di ba kahit hindi naman niya totoong anak. Kaya nung nawala siya, honestly, pilay kaming lahat. Sobrang pilay na pilay kami. Emotionally, lahat financially, lahat pilay na pilay. Kasi very good provider pa siya. As in, tapos never ko siya naringgan na sinabihan niya na masakit mami ko. Kaya yung medyo yung And yun standards yung ko sa important. lalaki, medyo parang, parang ako, iniisip ko, gusto ko katulad ng stepdad ko. Hindi na I'm sorry hindi naman sa inano na dapat, mo yung tatay Yes, mo, yung hindi ideal, naman. oo. Ang sa akin lang, yun kasi yung kinalakihan ko, so parang ako gusto ko ganun din sana yung maging asawa ko. Maging partner ko. Kasi nakita ko kung paano niya tinrato yung mami ko eh. So, iniisip ko rin na sana ganun din yung mapunta sa akin. Kasi talagang mamahalin ko ng buo pag ganung tao ulit yung binigay sa amin. Iba talaga, parang, ano ba yan? Wait lang, kakalma lang ako guys. Sige. Kaya yung Father's Day, minsan naisip ko na, pwede ba ma-skip na lang? Kasi for some,
excited sila kasi they still have their father to celebrate with. Whereas ako, magdadasal lang ako. Although, sabi nila, i-celebrate ko pa rin kasi naramdaman ko pa rin Yes. naman. Pero kasi, ang hypocrite pag nagsabi ako na, naman, masaya ako, pero kasi hindi talaga. Nalulungkot talaga ako. Tsaka ang selfish kasi pakinggan. Super iyak. Super iyak na ako. Ang selfish kasi pakinggan na sana pinahaba pa yung buhay niya. Kasi feeling ko hindi pa ako nakabawi sa lahat ng maganda at mabuting pinakita niya sa aming buong pamilya. As in, parang Diba? Actually, second time ko na narinig yan, pero naiiyak pa Oo. din ako. Sobra lang kasi talaga, as in sobra. Kulang na kulang. Kaya hindi siguro ako makamove on kasi feeling ko kulang, hindi ko nagawa yung dapat ko sana napakita sa kanya. Feeling ko nga ngayon super proud siya sa akin kasi marunong na ako mag-train. Diba? Kasi dati bawal ako mag-commute. Kahit sabihin ko, nakikitain ko lang yung friend ko. Kunyari dito lang, isang train ride lang. Oo, lang siya. Pero yung day na aalis ako, sasabihin niya, dito ako sa baba. Hatid kita. Nasasara siya sa sasakyan, hihintayin niya lang ako. Kahit hindi niya yung sinabi, pero yung time na yung date, alam niya, at tatanong lang niya, sabi ko, alis ako next week, Sunday, 1 p.m. Okay, magte-train lang ako. Okay, ganun lang siya. Pero yung Sunday na yung 1 p.m., magme-mail siya sa nandito ako sa baba, wag ka na mag-train. Sobrang babaw para sa iba, pero sa akin, grabe tumatak yun. Grabe yung, ibig sabihin, iniisip niya yung, paano ako? Yes. Safe ba ako makakarating? Tapos kahit ilang taon na ako, 20s na ako, sabi niya, wag kang kakausap ng stranger. Kapag may nag-approach sa'yo dito sa Japan, sabi mo, Nihongo wakarimasen. Gano'n lang yung sabihin ko. Hindi ako marunong mag-Japanese. Tapos, kunyari, kung saan niya ako binaba, diyan kita ulit susunduin. Laging ganun. Tapos, eto yung pinakamalungkot nung bumalik ako ng Japan last year. Umiyak ako sa airport kasi every time dumarating ako sa airport, nasa taas siya nagwawagawin ng jacket. Ano ba yan? Nakakainis. Kaya parang somehow na ako sa airport na mag-isa lang ba ako babiyahe? Kasi ang sakit talaga, nalulungkot talaga ako. Nasasaktan ako kasi itong huling uwi ko. Wala na talaga. As in, wala na. Tapos sinasabi ko ngayon sa chinat kay ate ko, sabi ko, tumingin ako sa taas, naiyak ako sobra. Kasi yung dati nandyan siya kumakaway, ngayon wala na. Kaya feeling ko, actually nalulungkot naman ako ngayon kasi feeling ko naman, baka inisip ng mom ko na nababaliwala namin Yes, siya. yes. Kasi, or ako, kasi masyado akong emotional. Kasi nga sobrang close ko sa stepfather ko as in. Kahit umuwi akong Pilipinas na nag-business ako, walang palya. Lagi niya minimake sure, okay ka ba? Kamusta ka dyan? Sobrang magulang siya sa akin as in. Kaya very thankful ako. Nalungkot lang ako kasi yung mga magandang nangyayari sa buhay ko ngayon, wala siya. Kaya ngayon Father's Day, I'll try. Siyempre, I'll try to celebrate. Pero hindi, kasi ang selfish na nung hindi ako makaselebrate kasi nalulungkot ako eh. Ang selfish pakinggan. Gusto ko na makita niya nagsiselebrate ako kasi in-honor ko na siya ngayon. Na forever i-honor ko siya. Na kung ano man yung magagawin ko para sa kanya yun maging proud siya. Na gusto ko ipalam sa kanya na walang masasayang sa lahat ng nagawa mo. Na hindi kulang yung ginawa mo sa amin. Magbubunga at magbubunga hanggang huli. Yun yung gusto ko gawin para sa kanya. And I thank you. And wala na tayo masabi. Oo, ang hirap talaga pag tatay or magulang pinag-uusapan. Very emotional talaga ako. Nagtatago sa Nagtatago sa microphone yung umiiyak. Huwag niyong pigilin Oo. yan. Alam niyo, sobrang, dapat, wala na rin ako masabi. Pasensya na. Nag-iba na yung boses. Kunyari rin, naiyak ako. Emotional lang talaga ako pagdating sa ano ba yan? No, I don't think ever kapag yung death of a loved one, never naman makaka-move on doon. Yes. Never 'yan. Parang acceptance na lang talaga yung Kailangan. Oo. I think yung whole process is not towards moving on but to accept. I Yes. think yun yung end goal nito. And the most important thing is yung legacy ng daddy niya Yes. na naiwan, ibang boses ko, naiwan niya, hindi lang sa family niya siguro, kundi sa ibang tao din. Kasi sa family pa lang niya, good person na siya. What more dun sa mga nakasalamuhan niya even if years will pass, naaalala pa rin nila yung ginawa para sa kanila. Kasi to think na sila Yuko nga, parang anak siya ng minahal niya. Pero
hindi naman sila by blood eh. Wala. And Japanese yun eh, 'di ba? Parang iba rin talaga yung ano nila, yung culture and everything. Pero dahil sa pinakita niyang ganun sa mga step children niya, dadalhin ng mga anak niya, which is very important. Kaya I don't think na kahit na siguro parang happy siya. Kahit saan man siya ngayon, happy siya kasi minahal din siya ng mga step children niya. Kasi, marami rin kasing mga, kaya medyo mahirap din minsan sa mga broken family. Kasi, hindi lang yung mother yung i-consider yung mga bata. Kung may mga steps na mga okay sila okay sa partner nila, pero hindi nila tanggap yung mga anak, 'di ba? Mahirap 'yun Kasi kung ikaw man hindi naging successful yung first marriage mo, and then you will try to go on, parang to move on and to try another family, ganyan. Iko-consider mo palagi dyan yung mga bata, kung hanggang saan kayang tanggapin yung mga anak mo. Kasi marami talagang mga ganyan. Kaya very blessed sila yung ko dahil talagang all the way yung support, not just financially. Lahat talaga sila. Kay Aries din, di ba? Kaya, yun lang, wala na ako masabi. Basta, sobrang blessed tayo sa mga naging tatay natin. Lalo kayo, mga dalawa pa yung naging tatay mo, diba? Kaya, na lang din, hindi naman nila tayo hinihila ng something in return. Pero yung appreciation mo sa mga nagawa sa atin. And with that, Thank you so much. thank you so much for sharing your stories. This emotional episode. Ano ba yan? Thank you. Happy Father's Day. Happy sa Father's mga Day. Dakilang tatay. Oo, mamaya na yung skincare mo, Jo. Oo, bibilan pa niya. Papadalhan kita, toner, ano pa ba. Thank you.